walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayon. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, fresh overload pa rin, di ba? So isang maulan na hapon dito sa lugar namin. Ewan ko, siguro yung bagyo sa Pilipinas umalis na. Kasi kapag umaalis na yung bagyo sa Pilipinas, mga ilang araw or the following day, dito naman uulan. Pero yung ulan niya, yung hindi naman yung grabe, ano lang, para lang signal number 3. Ganon, charot. So yun, so maulan dito. Buti nakauwi na ako dito sa bahay. Anyway, so ayun na. So holiday na uli kami sa Monday, kaya ang saya. So isang pasok na lang bukas. Pero sabi ko nga hindi yan naman ako pinayagan doon na doon sa kabilang school na sa Tuesday ko na lang sila papasukan. So papasok ako doon sa kanila bukas. Ang plano ko sana pumasok ako sa kabilang school tapos sa Tuesday na lang sila kasi may activity doon. Wala, hindi sila pumayag. Sabi ko okay lang. Kaysa naman maging hassle pa, di ba? So, wala din si PE teacher naman. Hindi niya rin naman nasisilayan yung ganda ko kung nandun ako bukas. Actually, kaninang tanghali, ayun, nagparamdam siya. Sabi niya, namimiss niya na daw ako. Charot. So, yun. Nag-send siya ng picture niya. Ayun. So, happy naman ako. Namiss ko siya bigla. Ganon. Malungkot ang school kapag wala siya at wala ako. Ganon. So, yan. So, ayun ngayon ang chika natin today. Sabing ganon, feeling ko daw ba, mas malaki daw ba yung chance talaga na manalo sa international pageant ng mga Morena Beauty more than doon sa Mestiza Beauty? At yung pambato natin this year, malakas ba? Or yung sa susunod na taon? Kasi nararamdaman kasi ng netizen na parang mauulit-uli yun nangyari noong 2013 na nanalo tayo sa Miss World, tapos sa Supranational at saka sa sa Miss International. So yun yung nararamdaman nila na parang feeling nila mas malakas yung laban ng mga girls natin na ilalaban sa 2025 katulad nga daw ni Myrna Isguera, si Tara Valencia at saka si Chris ng Garabides kasi confirm naman talaga sa susunod na taon pa sila lalaban kasi si Myrna sa next November pa so mahigit isang taon pa ang hihintayin niya, tapos ito naman si Tara Valencia sa next June so mahigit isang taon pa din, wala naman na mga 11 months ganon. Tapos ito naman si Chris na baka mga March next year ang compete niya sa Miss World. So naramdaman ng netizen na itong tatlong girl na to na talaga daw malakas para sa international pageant. So kaya parang feeling nila sila yung makakapag-ulit sa nangyari kay Megang Yang, kay Mucha Datol at saka kay Bia Rose Santiago na kumuha ng corona doon sa international pageant nung taon na 2013. Ako naman, ang masasabi ko naman, syempre iba yung taon noon, iba naman yung taon ngayon. Iba yung mga kandidata natin noon, iba yung kandidata natin ngayon. Maaaring yung kandidata natin noon may swerte, maaari din swerte, hindi naman sila Tara Valencia. Kung ako tatanungin mo, syempre si Myrna, sa ngayon talaga nakikita ko na maganda yung aura niya para sa Miss International at saka fighter siya. So sabi ko nga kung lalaban siya this year, I think mananalo siya. Yung alam mo yun, iba kasi yung dating niya. Pero kasi kung sa next year pa, hindi ko din masabi sa inyo na ay sure na to mananalo kasi syempre pwede magbago yung lahat, di ba? Yung aura, pwede mawala, pwede din naman mas gumanda pa, depende. Saka syempre kung may pera ka ngayon,
kung magpapaganda ka ngayon, sa susunod na taon, wala na. Iba na yung magiging itsura mo, ganon. So, depende yon kay Mirna kung paano niya dadalhin yung sarili niya. So, sa ngayon, si Angelica Lopez ang lalaban sa Miss International sa sa darating na tawag dito? Sa darating na November. So, feeling ko si Angelica Lopez, aari ba naman to sa Miss International? Ngayon hindi natin siya nararamdaman no? Parang bigla siyang nanahimik. Ganoon naman sila Kahit naman yung nakaraang taon, di ba? Si Nicole Bermeo, yung dumating na si Angelica Lopez, lagi na lang update si Angelica Lopez. Tapos si Nicole Bermeo, biglang nanahimik. Pero yung pala, nagpe-prepare na siya para sa laban niya. And then yung lumaban na siya, ayun, di ba, bongga. So, ganun din si Angelica kasi tapos na yung duration ng niya. Pero kung hindi lalaban si Angelica, mas bongga. Tapos si Mirna na yung lalaban. Ayun, mababalik na yung ng binibini. Ako parang feeling ko, malakas yung si Miss Glow. Kesa kay Mirna, mas malakas yung dating ng Miss Glow para sa akin. Parang ang feeling ko, potential siya na mag-title doon sa Miss Glow. So, yun yung nararamdaman ko. And then, tingnan natin kung anong preparasyon na gagawin ni Mirna next year. Malay mo, di ba? Makuha niya yung corona kasi charming naman talaga yung beauty din neto ni Mirna Esquera. And then, si Tara Valencia naman, feeling ko si Tara Valencia malakas pagdating sa eksena. Parang feeling ko lalaban talaga siya kasi ex-senadora to si Tara Valencia, iba kung yung glam team niyang gumalaw. Kaya parang feeling ko si Tara Valencia, potential din. At possible na, alam mo yun, maka-top 5 si Tara Valencia. Sa ngayon, top 5 ang nakikita ko sa kanya. Depende kasi yun sa Q&A ni Tara Valencia kung paano niya i-improve na todo-todo yung Q&A niya. Pero yung styling, wala tayong pag-uusapan sa styling ni Tara Valencia kasi maganda naman ang styling talaga ni Tara Valencia at kabugera din talaga to pagdating sa pasarela. Iba talaga to magpasarela. Pero syempre, hindi lang naman yung ganda at pasarela ang tinitignan sa supranational. Kailangan din meron ka din, alam mo yun, ipapakita na kakaiba na ikaw yung mapipili nun lahat. So for now, ang nakikita ko kay Tara Valencia palaban. So top 5 parang feeling ko kaya ni Tara Valencia makatungtong ng top 5. Pero yung winner, hindi pa natin alam yan. So, depende na yan sa kanya. Diba? Kasi, depende. Mali mo, biglang tumaba si Tara Valencia o pwede din naman biglang sumexy talaga. So, depende yan sa paghahanda niya. And good luck kay Tara Valencia. Pagdating naman kay Krishna Gravides, ramdam ko na malakas yung chance ni Krishna na, alam mo yun, maka-second crown dito sa Miss World. Ako tatanungin mo, parang feeling ko, dapat lang talaga na manalo na dito si Krishna. Kasi parang feeling ko, yung beauty kasi ni Krishna, talagang swak talaga. Tapos yung performance. Ang maganda lang kasi dito, nakita natin na parang gusto siya ni Madam Julia. Pero syempre, kailangan din magpakitang gilas talaga ni Krishna. Yung ibig ko ba sabihin, dapat gumawa siya ng advocacy niya. Pero kung iisipin mo naman si Megang Yang naman noon, ano ba talaga ang advocacy ni Megang Yang bago siya lumaban ng Miss World? Meron ba talaga? Yung kay Catriona, totoo meron. Pero yung kay Megang Yang, parang feeling ko hindi naman ganun kalalim yung advocacy niya, di ba? But nanalo. So parang feeling ko si Krishna talagang kakabugto pagdating sa Miss World. So parang feeling ko may swerte talaga si Krishna sa Miss World at parang siya nga ang mag-uuwi ng second crown sa ating bansa. Ayun talaga yung nararamdaman ko. Kaya excited ako sa laban niya sa Miss World. Saka maganda din nilagay nila dyan si Krishna sa Miss World Philippines kasi parang mapag-usapan din talaga ang Miss World at masuportahan ng mga Pinoy ang Miss World, lalo na ngayon na sobrang lakas talaga ni Krishna. So, depende na lang yan sa kanya. Sabi ko nga si Krishna naman, kahit saan mo naman ilagay yan, ilagay mo sa Miss Charm, parang feeling ko mananalo. Ilagay mo dito sa Miss Grand, feeling ko mananalo. Ilagay mo siya dyan sa Miss World, feeling ko mananalo.
Kasi parang feeling ko, beauty queen talaga siya. She born na to become a beauty queen. Oo, may ganun siyang aura. Kaya parang, sabi ko nga, malakas talaga yung laban niya. Yung iba hindi naniniwala. Pero ako, ang lakas ng kumpiyansa ko, si Krishna, kukuha to ng corona talaga dito sa Miss World ngayong taon na to. So, yon. Kaya yung sinasabi nila, nung nangyari daw sa 2013, na nakakuha daw si Mucha Datol, nakakuha si Bea Rose Santiago, at saka si Megan Yang ng corona mula sa international. I think pwedeng mangyari yan sa 2025. Pero, syempre, kailangan din talaga ng paghahanda. Malakas yung mga kandidata natin. Pero, syempre, hindi naman natin alam kung ano yung lakas ng ibibigay ng mga kalaban nila, di ba? So, yun yung aabangan natin. Pero, syempre, laban lang, di ba? So, yun. Kayo ba, guys? Ano, guys, ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo, aariba ba talaga ng bonggang-bongga ang mga pambato natin sa susunod na taon? I-comment below ninyo yan kung nakikita ninyo na talagang malakas at bongga talaga ang mga pambato natin. So, yun, guys. Syempre, una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, thank you so much. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. See you tomorrow.